Ice cream tayo dyan. Ice cream sa maulan na hapon. Coffee almond fudge, big scoop. Ang diba? Ang sarap. Ano bang topic natin ngayon? Napa-ice cream ako dahil sa kakabasa ko about politics. Na, Kung gusto yung topic natin, anong topic natin? Nakakainis ang politika, no? Dumi-dumi, nakakainis. Grabe yung sa video ni VP Sara, no? Na dalawa lang may hawak ng pera sa budget. Grabe. Nakakaumay na ang politika sa totoo lang. Nakakaumay na, tapos ang dami naghihirap, ang daming walang makain, tapos patuloy pa rin yung corruption, di ba? Nakakasad talaga, grabe. Well, sa lahat naman ng bansa, meron talagang corruption. Kaya lang kasi, ang maganda kasi sa ibang bansa, kagaya kunyari sa Singapore, ganyan. Kahit sa Singapore, may corruption yan. Kaya lang kasi, nararamdaman nila yung budget nila na napupunta sa tama. Magaganda yung mga roads nila. Tapos, ang tawag dito, basta kumbaga kahit may corruption, mas maganda pa rin yung maganda yung nabibigay nila sa constituent nila. Kunyari, imbes na 100%, di ba? Parang 50%, 50-50. 50 dun sa bulsa, 50 dun sa constituent. Di ba? Kaya may nakikita na maganda yung tao. Eh, ang problema din sa Pilipinas, 90% sa bulsa, 10% lang sa constituent. Kaya di ba nakakainis? Nakakairita. Nakakaumay na actually. MRT, LRT nila sa ibang bansa, maayos. Pero alam naman natin may korupsyon. Hindi mawawala ang korupsyon eh. Kasi tao lang yan. 'Di ba? Mangungurap yan kasi tao pa rin yan. Makasalanan. Lahat naman ng tao makasalanan. Kaya lang, iba-iba lang ng mga anong tawag doon, ng level ng kasalanan ng bawat isa. Nakakainis. Pag mabasa mo yung sa mga TikTok, yung sa mga FB, mga videos, diba? Nakakasulasok, ang lalaki ng mga bahay nila, yung mga, mapapansin mo, pag ang mga tao nagkaposisyon, na ordinary lang yung buhay nila, diba? Pero pag naging congressman yan, naging mayor, o naging congress na lang, tsaka sa Senate, pag nagkaposisyon na sila, grabe. Biglang yumayaman, lumilipat na sa mga executive gated guarded village na ordinaryong mga nakatira lang sa kung saan-saan. 'Di ba? Pero pag nagkaroon na ng posisyon, makikita mo na ang dami ng iba't ibang mga luxurious na bags or luxurious na cars, mansyon, at yung mga anak biglang nag-aaral sa abroad. 'Di ba? Grabe. Nakakainis lang kasi nga ang dami mahihirap dito sa Pilipinas. Wala naman lang. Kung mangurakot ka, kalahati lang. Wag naman yung lantaran, tsaka wag naman yung garapalan, tsaka wag naman yung ano talaga. Ano yun? Almost 100% na pangungurakot, 'di ba?
Okay ka na naman mangurakot eh, okay ka lang magbulsa eh. Pero magbigay ka naman ng wag naman low cost o low standard. Kunyari na lang sa bridge. 'Di ba? Sa mga kalye. Palibasa, gusto mong tipirin. Tinitipid mo. Kaya ang nangyayari ngayon, yung mga kontraktor, syempre titipirin din nila yung sarili nila sa mga materials, 'di ba? Kaya ang nangyayari, nagiging low cost. So, ang daling masira, di ba? Kaya nakakainis. Kaya ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo sa lantaran na korupsyon sa gobyerno? Ang sarap pala ng Big Scoop Coffee Almond Fudge. Big Scoop Coffee Almond. Sarap. The best siya. Napakain bigla ako ng ice cream eh. Minit ulo ko eh. Minit ulo ko sa korupsyon. Ay, nako. Ay, nakakainis. Mas malalaman mo na lang, may mga bahay sa Paris, may bahay sa, mga anak nag-aaral sa, yung mga top school in Switzerland. Mga ganun. Grabe, nakaubos na naman ako ng pint. Konti na lang, oh. Sarap niya kasi. Ang dami niyang flavor. Meron siyang avocado, merong vanilla, merong mint chocolate. Masarap din yung mint chocolate. Big Scoop. Nagpag-grab lang ako. Grabe. Pero yun nga, continuous spraying tayo. Alam mo, makakatalo lang sa mga sobrang korap na yan, yung mga korap na nasa gobyerno. Hindi naman natin kayang buwagin yan eh. Talagang prayer lang talaga. Si God lang ang makakapagpalit sa kanila sa posisyon nila. Kasi kung nagbabasa kayo ng Bible, kahit nung unang panahon, sa Kings, First Kings, Second Kings, yung mga ganon na verses, kahit sila yung mga hari nila noon, matitindi rin. Talagang grabe din yung greediness. Grabe yung ginawa din nila na kasalanan sa Diyos. So talagang umuulit lang talaga yung panahon eh. Kung ano yung mga nababasa mo sa Bible, yun lang din yung mga story sa Bible, yun lang din yung nangyayari ngayon. Kaya kung nagba-Bible study kayo, pag-aralan nyo yung Bible, yung mga stories, malalaman nyo na yung nangyayari ngayong panahon na to, nangyayari din naman nung unang panahon. Ganun din sila. Pero yun nga, ang ending, wala namang nananalong kasamaan. Kita mo, di ba? Wala na rin naman sila. So, itong buhay natin ngayon, darating ang panahon, wala na rin naman tayo. Hindi naman tayo magtatagal ng... Yung iba nga, aga na mamatay, di ba? So, nagtataka lang ako dun sa mga, yun nga, yung greedy, sobrang greedy. Hindi naman sila forever na nandito sa mundo. Mamamatay din naman sila. Diba? Iniisip nila kasi para may maiiwan silang sa mga anak nila, apo. Pero iniwan nila, yung legacy naman nila, puro pagnanakaw. Diba? Siyempre, pagdating ng panahon, mababasa yan ng mga apo nila na, ay, ito palang lolo ko, ano pala to? Talamak pala to sa pagnanakaw, sa gobyerno. So, diba, ano yung maiiwan nilang legacy? Pansamantala lang silang, oo nga, sige, pera. Ang dami nilang pera, may bahay sila sa Paris, may bahay. Pero pag binalikan sila ng Diyos ng ganti, mas matindi yun. Diba? Pag nagalit sa kanila si Lord, mas matindi yung nila. Marami nga silang pera, pero alam mo, hindi naman sila magiging happy.
Hindi sila, money can make you happy, yes. Kung marami akong pera, happy ako. Kasi, syempre, madadala ko yung, makaka-abroad ako ng, makakaikot ako around the globe. Diba? Makakabili ako ng kung ano-anong gusto ko. Talaga, it can make you happy. But, money, lalo na kung galing sa masama, diba? Is may balik yan sa'yo. Mas nakakatakot yung balik, lalo na sa pamilya. Hindi na babalik yan sa'yo or babalik yan sa pamilya mo. Mas matindi yun. Tapos at the same time, money can make you happy, but money cannot make you be contented. Money can buy happiness, but money cannot buy contentment. 'Di ba? Kumbaga, mas maganda ng yung konti lang ang pera mo, pero alam mo ako nga, wala nga akong ganun kapera, di ba? Pero by God's grace, nabibili ko naman yung gusto kong pagkain, yung enough lang. Nakaka-travel naman ako, by God's grace, lahat yun sa grasya lang ng Panginoon. Kasi pinipray ko. Tapos, when I pray about it, si God ang nagbibigay sa akin ng tao to answer it. Which is talagang tested and proven since bata pa ako. Hanggang ngayon na matanda na ako. Talagang kailangan mo lang talagang kumapit sa Panginoon. Kailangan lang talaga you put your anchor to God, you put your faith to God. Talagang si God lang ang all-knowing, almighty, all-powerful. Kaya kinakailangan siya lang talaga yung pagtitiwalaan mo, hihingin mo lahat. Para ka nakikipag-usap sa kaibigan, dapat ganun ang prayer. Hindi yung parang yung paulit-ulit. Yung pele-peleho, yung ganun. Hingin mo, ako, hinihingi ko sa Panginoon, specific. Kailangan you have to ask God specifically kung ano yung gusto mo. And talaga naman, by God's grace, pati yung contentment, I always pray to God. God, give me confidence, give me contentment. Kasi yun ang nagsisimula. Pag sino to? Yun doon nagsisimula lahat pag yung hindi ka nagpe-pray ng contentment, so papasukan ka ng kalaban, tapos yung kalaban, bibigyan ka niya ng parang mga desire na hindi maganda. Tapos yung desire na yun yung magpapahamak sa'yo. Kasi bakit? Dahil hindi ka nagpe-pray, hindi ka na-protected ni God, and you don't, kagaya ko, I pray for contentment Kaya talagang by God's grace, kontento na ako kung ano ibigay ng Panginoon. I'm so happy about it. Kasi, naman ang buhay natin dapat supposed to be daily lang talaga Hindi naman tayo dapat naghahangad ng ng yung parang, ako in my own perspective hindi na ako yung parang naghahangad pa ng parang next 5 years, next 10 years. Kasi 'di ba? Hindi nga natin alam kung buhay pa tayo bukas, lahat. Lahat tayo hindi natin alam. Kasi ang buhay natin talagang it's just fleeting. 'Di ba? Life is fleeting. And then talagang hindi natin alam kung bukas hindi ka na magigising. So parang para kay pang plano ka ng mga sobrang-sobra tapos sa pagpaplano mo, dahil hindi mo kasama sa plan si God, namamali yung mga desire mo. Kunyari may mag-alok sa'yo ng something na kikitain mo. Pero masama naman, sama-sama, di ba? So anong balik nun? Hindi maganda, hindi ka peace. Wala kang peace. Hindi ka peaceful. Importante yung peaceful ka, di ba? Nakakatulog ka na mahimbing. Tapos yun nga, mabalik tayo, daily daily, kaya nga yung prayer na tinuro ni Jesus Christ, di ba? Yung Our Father who art in heaven, give us this day our daily bread. Hindi naman sinabing give us for 5 years, for 10 years. Sinabi ni Jesus Christ, give us this day our daily bread. Di ba? Daily. Yun yung prayer ni Jesus Christ. Kaya yun yung susundin natin. That's why you need to pray daily. Yun. Yung mga pangangailangan mo, alam na yan ng Lord. Yung sasabihin mo pa na o isipin mo, alam na yan ni Lord. Ang gusto lang ni Lord, yung i-a-utter mo. Kasi ang gusto ni Jesus Christ is nakadepend tayo sa Kanya. Alam mo yun? Tapos, you ask for it. You ask for wisdom, contentment, peace, basta big and small and big things, you have to ask God about it. Kailangan i-pray mo sa Kanya yun about it. Kasi nga, gusto ni Lord nakadepend tayo sa Kanya. Mas gusto ni Lord na dependent tayo sa Kanya.
So, yon. Ano pa bang topic natin? Grabe, naubos ko na yung pint ng ice cream. Ang sarap. Naku, Lord, sorry Hindi yata na-pray ito. God, just this one. Ano lang naman ako, bira lang ako mag-ice cream. Pero pag nag-ice cream ako, isang pint. Diba? Sarap kasi niya coffee flavor. Coffee almond. Grabe, ang sarap ng ice cream niya. Bus na. Bus na ice cream ko. Hindi, may konti pa. So, yun. Basta yun, always pray. Pray without ceasing. Talagang si Lord lang ang makakatanggal sa mga nasa posisyon na yan. Pag-pray na lang natin sila. Wala man tayo magagawa. Kahit ano pang, well, syempre, sumasagot-sagot tayo. Nagko-comment-comment, di ba? Pero wala Diyos lang ang makakatanggal sa kanila sa mga posisyon nila. God lang ang makaka-change ng heart nila. Tsaka, God will deal with them. So, God nang bahala mag-deal sa mga pinagagawa nila. Pag isipin mo talaga, nakakainit ng ulo. Biruin mo, yung Congress tsaka Senate, sa COA audit nila, wala silang resibo. Puro lang sila certification. Kahit ako yung congressman, certificate tsaka signature ko lang ang kailangan. Hindi na binubusisi kung kunyari gumastos ako ng, kunyari ice cream lang binili ko. Pero ang isa-certify ko doon, ice cream is 190 to. Isa-certify ko doon, 1,090. O, diba? O, di akin na yung the rest. Kasi nga, certification lang sila Yun ang unfair Kasi ever since, ang House of Congress, naging politika na ngayon yung topic, no? Anyway, yung House of Congress, ito naman yung sa pagre-research ko, na totoo naman. Kasi mahilig naman ako mag-research. Kaya yung mga sinasabi ko, may katotohanan. So anyway, yung House of Congress na yan, tsaka Senate, yung sa COA audited report nila, wala naman silang mga resibo. Puro lang sila certification. Na matagal na nangyayari dahil nga under constitution. Ang sabi ko lang, ang tanong ko lang, 'di ba? Pati yung mga party list, dapat i-abolish na yung party list Kasi breeding lang din yan ng corruption Kasi bibigyan din sila ng budget. 'Di ba? Bibigyan sila ng budget tapos ganun din ang mangyayari. So, wala naman ako nararamdaman na benefits nila sa laylayan. Yung sa mga 'di ba? Puro na lang ba ayuda? Mabubuhay na lang ang tao sa kakaayuda. Band-aid lang Band-aid lang ang ginagawa nila Yung ayuda is band-aid. Oo, ako, pag may mga sa ayuda sa mga barangay, kinukuha ko yun. Diba? Iba-iba pa nga ng presyo May 2K, may 3K, may 5K. Yung 2K lang ang nabibigay. Kinukuha ko kasi ang katwiran ko, pera ng taong bayan yan. Hindi nila pera yan. Diba? So anyway, yun nga. Naubos ng 1 pint. So going back, nananamantala talaga yung mga
Sa Congress tsaka Senate na yan. Kasi naka-party list. Pwede naman nilang gawa ng ano na batas. Di ba sabi nga nila, kaya sila nag-hearing kuno in aid of legislation para daw makapag-draft sila ng batas. Di ba? Sa mga bagay-bagay. So, ang tanong ko, since wala nag-i-scrutinize, ini-scrutinize nila yung mga budget ng ibang ahensya. Pero sa mismong HOR, House of Representatives, sila-sila lang. Wala nag-i-scrutinize. Dapat taong bayan, di ba? Sila yung representative ng taong bayan. So, wala na nag-i-scrutinize kung paano nila ginagastos yung pera ng taong bayan. Kaya di ba unfair? Ngayon, kung sana may matinong sa kanila doon, gumawa sila ng batas na yung COA audited report nila, dapat may resibo, dapat tanggalin nila yung certification lang. Kaya doon nakakaduda kung puro certification lang ang gagawin nila. Kagaya nga ako, di ba, bibili akong ice cream, certificate lang ang kailangan para i-liquidate yung mga purchases ko. Since certification lang, tsaka signature, di yung presyo na 190, magmamark up ako, gagawin ko 1,190. Diba? So wala na, yung ganong maliit na bagay lang yan. Paano yung mga project nila na milyon-milyon? Diba? So yun lang, nakakainit ng ulo anyway. Nagbe-vent lang naman ako ng emosyon ko, kaya nga napakain ako ng ice cream ngayong araw na to. Kasi yun na nga, si Lord lang talaga. Si Lord lang ang makaka-change, makaka-deal sa bawat isa. Yun na lang, prayer na lang natin na si God na lang mag-deal sa kanila. I-deal ni Lord ang bawat isa. Lagi ko pinipray ang gabi-gabi yung mga gobyerno, nasa gobyerno, simula presidente, kahit president, vice, senate, HOR, mayor, vice mayor, governor, councilor, hanggang sa kagawad, kapitan. Bahala lahat ng government official, bahala na si Lord. Kasi they can fool people, but they cannot fool God. Diba? Kaya talagang kailangan natin ng maraming prayer. Pagdasal natin yung mga yan. Kasi si God lang ang makakasugpo sa kanila. Kasi ano na to battle na to ng kalaban It's a battle of, not flesh and blood It's a battle of principalities. Ano na to, yung mga evil spirits na yan na nagpupunta sa utak ng mga magnanakaw o ng kurap. So si God lang ang makaka-pacify sa kanila. Si God lang talaga makakadil at si God lang ang victorious na makakatalo sa lahat ng kurap na nasa gobyerno. So yun lang, praying talaga na God will intervene. Diba? O siya, sige na, natapos ko na yung coffee almond fudge ko. Baka mapakain na naman ako isa pang 1 pint. Uvosh. Salamat sa makakapanood nito. Maraming salamat sa inyo. Okay? Prayer talaga. Number 1 prayer. Okay? Bye to all. Paano ba ito i-end? Patay ako dito pag ending. Hindi ko alam i-end ito pala. End now. Bye! Love, love, love. Pray to Jesus Christ.